Marshall Peak MP, Kabanata 5266. Angkop na sona. Ang kuneho ay balisa at kumagat. Bago patayin ang Moklan, okay lang na samantalahin ito ng kaunti. Kung ang mensahero ng angkan ng Mo ay pinatay ng 2 beses, ang pag-iisip ng kanilang usapang pangkapayapaan ay naputol. Walang pakinabang. Sa makatuwid, lahat ng 7 tao ay tumanggo sa kanilang mga ulo sa 7 salitang ito. Makikipag-ugnayan ako, ganito ang sinabi ni Nakipan. Nagkusa na tumayo mula sa pinagtataguan, at ang dalala ay nakatayo sa kawalan, mayabang sa isang grupo ng mga taong Mo na dumarating sa harapan. Sa malayo, nakita ng pinunong Mo clan lord ang Kipan kay Tian na ito, na naging dahilan upang bigla siyang hindi mapalagay. Malinaw niyang nakita ang engkwentro ng tribong Mo bago iyon, kaya pagkatapos matanggap ang misyon, natakot siya na pumunta siya sa tribo. Ngunit ngayon na handang magkusa ang mga Terran na magpakita, ipinapakita nito na alam na nila ang kanilang mga intensyon. Mula sa pananaw na ito, epektibo pa rin ang paghawak ng mataas na puting bandila. Makalipas ang kalahating araw, isang pangkat ng mga tribo ng Mo, na pinamumunuan ng mga unang Panginoon, ang dumating sa paligid ng lumulutang na lupain. Ang 7 produkto lamang ng sangkatauhan ang lumitaw, at ang iba ay nakatago pa rin sa lumulutang na mga labi ng lupa. Kahit mag-isa lang siya, proud siya sa sarili niya. Huminto ang koponan ng nasyonalidad ng Mo sa layong 100,000 milya mula sa Kipan. Ang Panginoon na may dalang puting watawat ay lumingon at sumasenyas. Isang disipulong Kipan Mo sa tabi niya ang humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang kamao. Maglakas loob na magtanong kung sinong kapatid ang personal. Napatingin si Kipan kay Tian sa Mo 2 sa harapan, bahagyang bumantong hininga, at bumalik sa kagandahang loob. Wu Siyang Tian, Mo Tian Zhang. Kung ang tanong ay mula sa isang Mo clan, hindi siya kailanman magiging magalang, ngunit maaari siyang magsalita mula sa isang disipulong Mo. Bagamat ang katayuan ng kabilang partido ay kabilang sa uri na hindi maliligtas, pagkatapos ng lahat, ang ugat ay lahi pa rin ng tao, at hindi siya ang mahua own will. Sa larangan ng digmaan, kapag nakatagpo ng gayong moto, ang sinumang mandirigma ng tao ay hindi magiging walang awa, dahil ang kamatayan ang tanging kaganhawahan para sa mga moto na ito. Ngunit ngayon ang sitwasyong ito ay talagang hindi angkop para sa pagpos. Ang moto na ito, na dating miyembro ng sangkatauhan, ay minsang nakipaglaban ng mga laban sa Mo clan sa larangan ng digmaan. Ang pinunong Panginoon ay isang matalinong tao. Sa halip na humakbang upang magsalita, sinabi niya sa mga mahis na maging lubhang matalino. Ang 7 baitang ng moto ay tumanggo. Dayan, Lian Shu. Si Mo Tian Zhang ay hindi gumawa ng kalokohan, binuksan niya ang pinto at sinabing, "Bakit itinaas ng tribong Mo ang puting bandila?" Sinabi ni Lian Shu. Bumalik sa mga salita ni Brother, ang mga taga Mo dito ay interesado sa usapang pangkapayapaan, na may hawak na puting bandila upang ipakita ang kanilang katapatan. Usapang pangkapayapaan. Nagtaas ng kilay si Mo Tian Zhang, tila isang hindi inaasahang hitsura. Hindi malulutas ang dugo at awayan ng 2 tribo. Sa tingin mo ba gusto nila ng peace talks, maniniwala ba ang tribo ko? Lian Zhu daw. Naniniwala ang kapatid na hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi, ang susi ay kung naniniwala ang commander ng hukbo sa itaas at ang pangkalahatang bayan. Ang implikasyon ay hindi ka kwalipikadong magpasya kung paano haharapin ang usaping ito. Malalim siyang tinitigan ni Mo Tian at malamig na ngumuso. Kailangan kong sabihin na talagang mas mabuti para sa mga taong Mo na hayaan ang moto na ipagpalit ang bagay na ito kaysa sila ay nasa labanan. Ang lahi ng tao lamang ang nakakaalam ng lahi ng tao. Sinabi ni Mo Tuo Lian Shu. Sa loob ng higit sa 1 siglo, ang angkan ng Dayan Mo at ang hukbo kung saan ang magkapatid ay nasa komprontasyon, at ang 2 panig ay may kapwa-pinsala. Ngayon ang angkan ng Mo ay naharang sa Dayan, at ang angkan ng tao ay hindi nang ahas kumilos ng padalos-dalos. Sa oras at lakas, ang Mo clan ay nagnanais na ibalik si Dayan sa clan, ngunit hindi malinaw kung ang angkan ay handang tanggapin ito.
Napangisi si Mutian nang marinig ang mga salita. Malinaw, ito ay ang pagkatalo ng Mo Kingdom King City, at gusto ng Dayan Motwo na talikuran ang mga kaugalian at tumakas. Ngayon, mula sa bibig na ito, tila ang pamilya mo ay nagbigay ng malaking pabor sa pamilya ng tao. Ang impormasyon ba na ito ay nambubuli sa North at South Army dahil hindi nila alam ang labanan sa King City? Oo naman, lahat ay tulad ng inaasahan ni Master Mi. Magkakagulo ang Mo Clan sa puntong ito. Alam niyang malinaw na wala siyang kaalaman sa ibabaw, at nagulat siya. Ibabalik ng Mo Clan si Dayan sa Human Clan. Tumanggo si Lian Shu. Si Dayan ay orihinal na isang human race pass, ngunit ngayon ay ibinabalik lamang nito ang orihinal na may-ari. Ano ang mga kondisyon ng angkan ng Mo? Bakas sa kanyang mukha ang ekspresyon ni Mo Tianzong, imposibleng ibalik ito ng walang kabuluhan. Ang Mo Clan ay hindi gaanong mabait. Bahagyang ngumiti si Lian Shu. Ang mga taong Mo ay likas na may kondisyon, ngunit ang ganitong bagay, ikaw at ako ay hindi pa napag-usapan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga punong guro ng dalawang pamilya maaari tayong magkaroon ng conclusion. Tinanggaw tango ni Mutian ang kanyang ulo at sinabi. Nakatuwirang sabihin iyan, kaya maghintay ka sandali, at ibabalik ko ito. Sa ganitong paraan, alisin ang beacon ng komunikasyon, ang mga pag-iisip ay sumisikat, at kumonekta sa lumulutang na lupain ng istasyon. Ang mga tribo ng Mo ay nag-aalalang naghihintay. Lalo na ang Panginoon na may dalang puting watawat, palaging nararamdaman ng isang pares ng mga mata na lihim na nakatitig sa kanya, at siya ay hindi komportable. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Mo Tianzong ang kanyang ulo at sinabing, kung may utos sa itaas na antas, kung nais ng tribong Mo na magkaroon ng usapang pangkapayapaan, hahayaan nilang lumapit ang Panginoon na maaaring gumawa ng usapin. Tila matagal na itong inaasahan ni Lian Shu, ngunit ngumiti lang ito at umiling. Hindi ito angkop. Kung darating ang Domain Master, biglang pinatay ng Regimental Commander at ng pangkalahatang bayan ang pumatay, maaaring hindi ang Domain Master. Kayang protektahan ang kabuuan. Malamig na umungol si Mo Tianzong. Naging lahi ka rin ng tao, alam ang mga salita ng sangkatauhan at nagsasalita ng isang salita. Lian Zhu daw. May nakakaalam na ang mga sundalo ay hindi napapagod. Naiinip na sinabi ni Mo Tianzong. So ano ang masasabi mo? Kuya, sandali lang. Gaya ng sinabi niya, lumingon si Lian Shu sa Panginoong may dalang puting bandila. Hindi alam ni Mo Tianzong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, para lamang makita na ang Panginoon ay patuloy na tumatango sa kanyang ulo, at isang pares ng mga ulo ng Wei Lian Zuma ay naghihintay. Tinatayang natarante rin ito sa mga lihim na pagpatay sa sikreto. Sa oras na ito, mayroon pa ring dapat isipin, natural na sinabi ni Lian Shu kung ano ito. Sa ilang saglit, sinabi ni Lian Zhu daw. Inisip ng ilan na ang mga nakatataas na pinuno ng dalawang komunidad ay dapat pumili ng angkop na lugar upang magtipon at pag-usapan. Kung sakaling iba ang iniisip ng isa sa kanila, ano ang iniisip ni brother? Ano ang angkop na zona? Tanong ni Mo Tianzong. Lian Zhu daw. Higit pa sa mga kaugalian ng Dayan, milyon-milyong milya. Ang distansyang ito ay halos masasabing nasa saklaw ng bilog ng customs ng Dayan. Sinabi ni Lian Shu na kailangan ding makipagtawaran sa sangkatauhan. Sino ang nag-akala na si Mo Tianzong ay sumang-ayon sa isang pangungusap? Ikaw ang bahala words. 1,000,000 milya ang layo mula sa mga kaugalian ng Dayan. Ang pangako ay napaka-refresh, ngunit si Lian Shu ay natigilan at nagulat. Hindi kailangang konsultahin ni Kuya ang nasa itaas. Sinabi ni Mo Tianzong sa isang malaking pakete. Bago pa kumalat ang matataas na uri, hayaan mo akong ganap na makontrol. Sa katunayan, noong nakikipag-ugnayan siya sa istasyon, inaasahan na ito ni Mi Jinglan. Kaya pumayag na lang siya, dahil determinado si Mi Jinglan na kahit saan niya piliin na makipag-ayos, ang mga taga Mo ay hindi maglalakas loob na pumunta sa digmaan ng madali. Ngayon ay gumawa tayo ng isang hakbang, at maaari tayong magpatuloy sa susunod na usapang pangkapayapaan.
Hindi alam ni Lian Shu kung paniniwalaan ito, ngunit pagdating dito, kahit na hindi siya makapaniwala, maniniwala lang siya. Sa tatlong salita o dalawa, ang lokasyon ng usapang pangkapayapaan ay napagpasyahan, na hindi inaasahan ng sinuman. Lalo na ang pinuno ng angkan ng Mo, na bumalik sa Dayan na may puting bandila, hindi pa rin makatotohanan. Napaka-unexpected din na ipaalam kay Likoy at sa iba pang domain masters ang biyaheng ito. Sa hindi inaasahan, ang sangkatauhan ay handang makipag-ayos sa isang lugar na 1,000,000 milya ang layo mula sa Dayan. Gaano kalakas ang tiwala sa sarili na kailangan? Lumabas si Mi Jinglan mula sa istasyon na lumulutang sa lupa, at sa maninira ng hukbong Chino. Ang isang grupo ng Bapan General Towns ay sumisigaw sa likod. Ang ilan ay sumisigaw para sa kanilang mga kapantay, at ang ilan ay sumisigaw upang himukin ang armada upang bigyan sila ng presyon sa nakaraan. Kung tutuusin, napakalapit nito kay Dayan sa lugar ng usapang pangkapayapaan. Kung may anumang pagbabago sa nasyonalidad ng Mo, ang sangkatauhan ay magiging lubhang disadvantaged at pasibo. Hinayaan sila ni Mi Jinglan na sumigaw at maghintay hanggang sa tumigil sila sa pag-uusap, na nagsasabing, hindi na kailangang samahan ng iba, at hindi na kailangang pumunta sa fleet. Si Mimo ay maaaring pumunta ng mag-isa. Nang makitang gustong maging maingay muli ang 8 grado, sinabi ni Mi Jinglan, relax, ang Mo clan ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa oras na ito. Hindi siya pinansin ni Uyang Lai. Gawin man nila o hindi, sasama ako sa iyo. Ngumiti si Mi Jinglan. Hindi ka pa nakaka-recover sa injury, ano ang silbi ng pagsama? Sinabi ni Uyang Lai. Ang pinsala ay hindi isang malaking bagay. Kung talagang gusto mong magtrabaho ng husto, si Lao Su ay hindi mas mahina ngayon. Umiling si Mi Jinglan at sinabing, iwanan mo ang mga sugat, ang iyong init ng ulo ay hindi naman magandang sundin. Iniunat ni Uyang Lai ang kanyang kamay at pinisil ito sa kanyang bibig, at sinabing malabo. Nagsasalita ako nang hindi pumupunta sa punong tanggapan. Talaga, tumingin si Mi Jinglan sa kanya. Humihingi si Uyang Lai. Mahabang paa sa akin, maaari mo bang kontrolin kung saan ako pupunta? Sinapo ni Mi Jinglan ang kanyang noo. Oo, sasama si Kuya Uyang kung gusto niyang sumama. Lalong binomba ang sumunod na 8 ranggo. Si Mi Jinglan ay hindi nararapat na pumunta ng mag-isa. Ngayong ang dalawang pangunahing commander ng hukbo ay magkakasama, kung ang tribong Mo ay may anumang masamang hangarin, hindi ba ito ang katapusan ng palayok? Nang makitang maingay, sa huli ay naglabas pa rin si Mi Jinglan ng utos ng militar, upang ang 8 grado ay tumahimik. Ilang saglit pa, umangat sa langit ang dalawang figure at dumiretso sa direksyon ng Dayangguan. Sa isang lugar sa istasyon, tumitig at naghihintay si Li Xing, hinahangaan ang damdamin sa kanyang puso, tulad ng tubig ng 3 ilog at 5 lawa na umaalon. Gusto talaga ng mga Mo na magkaroon ng peace talks. Kakaibang bagay. Nang marinig niya ito kanina, hindi siya makapaniwala. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay dahil hindi na kailangang bumalik sa East-West Army, at ang isa pa ay upang i-verify ang tama ng hula ng Mi Jinglan Commander. Ngayon, parang Diyos na talaga itong palay na pang-adulto. Sinundan ni Xiang Shan sa buong taon, nakita ko ang demonyong talento ni Xiang Shan sa diskarte sa militar, at ngayon ay nakakita ako ng isang taong hindi mas mababa kay Xiang Shan. Ang lahi ng tao ay may ganoong komandante, kaya bakit hindi ka komportable laban sa lahi ng Mo? Sa kawalan, si Mi Jinglan ay lumakad ng magkatabi kasama si Uyang Lai, na tumama sa direksyon ni Dayan. Sa simula, si Uyang Lai, gaya ng ipinangako niya noon, ay tumahimik at tumahimik. Ngunit hindi nagtagal ay binitawan niya ang kanyang mga pangako at sinabing, Lao Mi, may isang bagay na hindi mo maiisip. Siguro kung iniisip mo ito. Ngumiti si Mi Jinglan at sinabing, ano ang nakatulala kay Kuya Uyang? Kinaway-kaway ni Uyang Lai ang kanyang kamay at sinabing, ayusin natin, labanan at patayin ang kalaban at ako. Hindi palaging lakas ko ang gamitin ang utak ko, kaya ikaw na ang bahala sa paglutas ng problema. Well,
sabi mo. Sinabi ni Uyang Lai daw. Upang maobserbahan ang reaksyon ng mga taga-Mozo ngayon. Ang digmaan sa kabilang panig ng lungsod ay dapat na isang tagumpay para sa ating lahi, kung hindi, hindi na sila kailangang magmadali sa usapang pangkapayapaan. Marshall Peak MP, Kabanata 5267. Usapang pangkapayapaan. Oo. Ang kaayusan ni Senior Brother Xiangshan ay nagpadala si Xing Zhengdan ng mga tropa mula sa bahagi ng Wangcheng patungo sa Yan. At ang bagay na ito ay dapat na ipinasa ng Mo clan sa Wangcheng upang gamitin ang Mo Nest para ipasa ang mensahe kay Dayan. Kung gusto nila upang mabuhay, dapat nilang tiyakin na umalis sa Dayan sa loob ng kalahating buwan, kung hindi, huli na ang lahat. Bagamat tumatagal ng hindi bababa sa isang buwan bago magmula ang East at West Army mula sa Wangcheng. Ngunit nais ng mga Mo na umalis ng ligtas. Dapat silang gumawa ng kalahating buwang pag-usad, kung hindi, malamang na makakaharap nila ang East at West Army kasama ang kanilang mga ninuno sa kalagitnaan. Ito ay hindi magandang bagay para sa mga taong Mo. Kung gayon sa tingin mo ba ay patay na ang Panginoon ng angkan ng Mo? Lumingon si Uyang Lai para tingnan si Mi Jinglan. Ito ay tiyak na hindi niya maintindihan. Bagamat may ilang hinuha sa kanyang puso, hindi siya masyadong sigurado. Hindi dapat patay ang Panginoon. Pagtatapos ni Mi Jinglan. Bakit? Nais ng tribo ng Mo na magkaroon ng usapang pangkapayapaan, ito ay upang lampasan ang aking hilagang timog na hukbo at bumalik sa king lungsod. Kung ang hari ay mamatay, ang haring lungsod ay ibagsak. Ano ang silbi ng pagbabalik sa kanila sa haring lungsod? Ang Mo angkan na tumakas sa Fengdian War Zone, o ang Mo clan na tumakas sa Qingshu War Zone sa kanan, ngayong gusto na nilang bumalik sa King City, ibig sabihin ay buhay pa ang hari. Tumanggaw si Uyang Lai at sinabing, sa tingin ko rin, haha, mukhang maganda ang kasabihan ng matandang iyon, talagang pareho sa nakikita ng bida. Sa sandaling siya ay walang ingat na naglagay ng ginto sa kanyang mukha ng walang kahihiyan, tila napakatalino niya, at bahagyang ngumiti si Mi Jinglan. May mas malinaw na punto. Oh, aling punto? Itinaas ni Mi Jinglan ang kanyang daliri sa Dayan Pass. Kung mawawasak ang Wangcheng, tiyak na hindi iiral ang Mo Chao sa antas ng hari, at mawawala rin ang domain master ni Dayan na si Mo Chao. Ngayong maayos na ang Mo Chao ni Dayan, nangangahulugan ito na ang panig ng Wangcheng na if si Mocha ay hindi nasaktan, kung si Mocha ay hindi nasaktan, ang hari ay hindi masasaktan. Biglang tumanggaw si Uyang Lai. Oo at oo, sa tingin ko. Sa Dayan Pass, habang pinag-uusapan pa ng mga amo ng tribong Mo kung may mga sabwatan o pandaraya sa sangkatauhan, isang Panginoon ang nagmamadaling nagulat. May mabilis na lumalapit kay Dayan upang makita ang kapangyarihan nito. Sa pamumuno ng Domain Master, nagulat ang lahat ng Domain Masters. Sinabi ni Chudi. Ilang tao ang dumating. Bumalik ang Panginoon. 2 lang. Magkakaroon ba ng mga lahi ng tao sa likod? Ang Terran Army ay nakatayo pa rin sa istasyon at walang mga pagbubukod. Hindi makapaniwala si Shady. Mabilis siyang lumipad patungo sa pader ng lungsod at tinitigan ang nakaraan. Oo naman, ang dalawang figure doon ay naging mga streamer. Mabilis siyang lumapit kay Dayan. Ikawalong baitang nga, walang alinlangan, kitang-kita ko ang kapangyarihan ng ikawalong baitang sa darating na tao. 2 lang ba talaga? Kahit na ilang taon na siyang naging kaaway, hindi niya maiwasang purihin ang dalawang lahi ng tao na ito dahil sa kanilang nakakatakot na espiritu. In his words, I dare not act like this. Nang bumalik ang mga tribong Mo upang iulat ang sitwasyon noon. Lahat sila ay nadama na ang mga tribo ay sumang-ayon na magkaroon ng sabwatan at pagkana sa milyon-milyong milya sa labas ng Dayan Customs Peace Talks. Ngunit ngayon ay tila walang sabwatan o pagkana, tulad ng the other two Pinpin come here, pero parang masyadong petty sila. Nang makita ang eksenang ito, medyo nag-aatubili ang isang grupo ng mga Domain Master na umatras. Kung ang mga lahi ng tao ay talagang nagpapakita ng anumang pagsasabuatan at mga trick, maaari silang makahanap ng isang paraan upang harapin ito,
ngunit ngayon kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Lahat ng mga domain master ay tumingin kay Koidi, naghihintay na siya ay magdesisyon. Ilang sandali, sinabi ni Shendi sa malalim na boses, ang mga tao ay may ganitong espiritu, ngunit wala sa akin ang lumot. Alin ang sumama sa akin upang salubungin ang mga panauhin? Kung may mapagpipilian, talagang ayaw ni Shady na umalis sa Dayan Pass, ngunit ngayon siya ang master ng site na ito at ang master ng Mo Clan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga mukha ng mga domain master, at lahat ng mga domain master ay tahimik, at walang sino man ang nagboluntaryo. Napabuntong hininga si Shady sa kanyang puso, batid na ang mga domain master ay nagulat sa sangkatauhan na si Bapan noong huling digmaan. Sa labanang iyon, nakalimutan ng isang personal na lahi na si Bapinche ang kanyang buhay, anuman ang kanyang sariling buhay at kamatayan, kinaladkad din niya ang domain na The Lords Died Together. Bagamat hindi siya nakikibahagi sa digmaan noong panahong iyon. Nakaupo siya sa bayan ng Dayan, ngunit nabalitaan din niya ang kalunos-lunos at kalunos-lunos na katangian ng digmaang iyon, at madali siyang nabubuhay kasama nito. Mahiya ka bilang mga master ng domain na ito. Kung walang lalabas, mapangalanan lang. Tumingin si Wang Di sa isang landlord na parang domain. Nyuyi, sumunod ka sa akin. Nagulat ang master ng domain na iyon. At hindi inaasahan na ituturo siya ni Shuji. Ngunit sa napakaraming mata, at pagkatapos ay magpas siya sa kaligtasan ng buong tribo ng Daenmo, natural na hindi niya matitiis ang kanyang pag-atres, at matigas lang na iyuko ang ulo. Tao. Oo. Tara na. Ikanaway ni Shady ang kanyang kamay, unang nagwalas patungo sa pader ng lungsod, at binati siya sa harap, na sinundan ng Neodymium. Naghihintay ng 1,000,000 milya ang layo mula sa Dayan, tumayo ka at maghintay. Humakbang si Neodyne at tumabi sa kanya. Ang bilis ng dalawang lahi ng tao sa harapan. Si Bapan ay hindi mabilis o mabagal, at tumatagal ng halos kalahating oras bago makarating, ngunit ang malakas na hininga ay malinaw na nakikita, at ang figure na nakatago sa liwanag ay makikita ng mahina. Biglang parang may nahanap si Neodymium, at napailing siya sa katawan sa gulat, hindi siya namatay. Ano? Nagtataka siyang tumingin sa kanya. Itinuro ni Neodymium ang isa sa dalawang escape lights sa kanyang harapan. Mas mainit ang hininga na iyon, dapat ay isang lahi ng tao na may pulang buhok. Namatay ang Lord of the Cricket Domain sa kanyang mga kamay. Dapat ay namatay siya sa oras na iyon, pero ngayon parang buhay pa siya. Nang ang Panginoon ng Zhangkangyo ay namatay sa labanan. Ang Neodymium ay nasa malapit. Pinapanood si Zhang Chong na pinatay ng may pulang buhok na 8th grade opening heaven at ng espada. Ngunit pagkatapos ay ang hininga ng 8th grade opening heaven ay nalante din, naisip niya na ang 8 grades na punta sa yapot ng Tibo. Alam na ngayon na ang 8 grado ay hindi namatay. Naramdaman ang pamilyar na hiningang ito, hindi naiwasang maalala ni Neodyne ang mabangis at walang buhay na paraan ng pakikipaglaban ng mandirigma sa labanang iyon, at nanginginig siya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang bigyang pansin ang mas mainit na hininga. Nakikita niya na bagaman malakas ang hininga, tila hindi ito matatag, at dapat ay hindi pa gumaling ang pinsala. Sa ganitong paraan, bagamat nakaligtas ang lalaki sa labanan 10 taon na ang nakalilipas, siya ay malubhang nasugatan, kung hindi, hindi siya makakabawi ng ganoon katagal. Sangkatauhan. Matapos makipaglaban sa lahi ng tao sa napakaraming taon, hindi ko naisip kung saan ang bentahe ng lahi na ito. Ang bilis ng paglilinang ay hindi kasing bilis ng Mo nasyonalidad, at ang pisikal na kalidad ay hindi kasing lakas ng Mo nasyonalidad, pabayaan ang Mo nest at mga mapagkukunan. Ang enerhiya ay patuloy na nagpaparami ng isang walang katapusang hukbo. Ngunit sa hindi mabilang na mga taon, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ng Mo ay palaging napakababalisa. Ang tribong Mo ay hindi kailanman nakabuo ng puwersang pangdurog sa tribo ng tao. Kung kailangan mong makahanap ng isang kalamangan, ito ay matibay. Ang isang lahi na hindi sapat na malakas ay hindi maaaring labanan ang Mos. Pagkaraan ng kalahating oras, ang dalawang streamer ay tumakas sa harapan,
at huminto sa layong wala pang 100 milya mula sa Shady at Neodymium. Ang distansyang ito ay masasabing lubhang mapanganib. Para sa mga master ng domain at sa mga kaitian na may 8 nakapin, ito lang ang uri ng face-to-face contact sa isa't isa kapag itinaas mo ang iyong kamay. Dahil dito, hindi sinasadya ni Nayandi at Neodymium na humigpit ang kanilang mga katawan. Ang streamer ay nawala, na nagpapakita ng 2 figure. Ang isa ay nakadamit bilang isang Confucian, isang Lupin fan, ang isa ay may pulang buhok, at isang malakas na figure. Kung ikukumpara sa mga tensyon ni Shady at Neodymium, ang 2 lahi ng tao na nagmumula sa malayo ay magaan at kalmado, at nakita pa ng pulang buhok na si Bapan ang kanilang tensyon, at kahit na mapang-uyam na tumawa. Dahil dito, lihim na nairita si Lidi. Ngayon na ang 2 domain master ay nakabak sa Dayan Pass, ito ay bahagyang abnormal. Maaaring ibuhos ang kapangyarihan ng maraming magic circle na lihim na kayamanan sa Dayan Pass. Sa kabaligtaran, ang 2 lahi ng tao, na nakahiwalay at walang magawa, ay talagang walang mga alitan, at hindi sila nakinabang sa kanila. Sa ganoong pag-iisip, lumuwag ang ekspresyon, natutong magmukhang isang lahi ng tao at kinuyam ang kanyang kamao. UD. Agad na iniulat ni Neodymium ang kanyang pangalan. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglan at sumagot. Dayan Northern Army, Mi Jinglan. Dayan South Army, Uyang Lai. Pagkaraan ng bahagyang pagkatulala sa loob ng maraming taon. Nagharap siya sa isa't isa sa loob ng napakaraming taon, at alam niya na ang hukbo ng iba ay talagang ipinangalan kay Dayan, na nagpapakita ng kanilang determinasyon na mabawi si Dayan. Ang mga pangalan ng 2 ginoo, bagamat hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanila, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaway, makikita na ang 2 diskarte ay namumukod-tangi. Sa paglipas ng mga taon, ang aking angkan ng Dayan mo ay labis na nagdusa mula sa 2. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglan. Ang aking sangkatauhan ay mahina, kaya maaari lamang tayong manalo sa pamamagitan ng diskarte, at magkaaway tayo sa larangan ng digmaan, at hindi tayo magiging walang awa kapag nagsimula tayo. Biglang ibinulong ni Uyang Lai si Mi Jinglan. Ang Mo clan ay mambola rin. Hindi ko alam kung ito ay sinadya o hindi sinasadya. Ito ay isang hanay ng mga tunog, Chidi at Neodymium ay maaaring marinig ng malinaw, at sa ilang sandali, ang kanyang mukha ay hindi maaaring hawakan. Pinigilan ni Shady ang kanyang galit at nagpatuloy. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagkalugi ng mga taong mo, ikaw at ang mga tao ay nagdusa ng labis. Sa paglipas ng mga taon, ang aming 2 pamilya ay hindi sinamantala ang sinuman, at ngayon ang aking mga mo na tao ay higit pa. Niyakap. Dayan, kulang ang tauhan mo, at wala kang magagawa para harapin ito. Hindi nagbago ang ngiti ni Mi Jinglan. Ang susi sa problema ay isinasaalang-alang. Ang tagumpay at kabiguan ay malalaman lamang pagkatapos maglaro. Sumimangot si Chidi. Sir, hindi ka ba natatakot na ang buong hukbo ng sangkatauhan ay mapuksa? Nanginginig ang feather fan ni Mi Jinglan habang nakangiti at sinabing, ang aking sangkatauhan ay hindi kailanman natatakot sa kamatayan. Ito ang ika-5 baitang, ika-6 na baitang, at ika-7 baitang. Ganyan ko hinihintay ang 8 baitang na ito. Desidido ang aking sangkatauhan. Sinabi ni Shady Ning. Bagaman hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, narinig ko na ito pagkatapos. Ang Terren ay talagang kamangha-mangha. Isinara ni Mi Jinglan ang pamaypay ng balahibo at sinabing, bawasan ang chismis, bago pumunta ang mga mensahero ng tribong Mo sa aking tribo, na sinasabi na ang tribo ng Mo ay nagnanais na makipagpayapaan. Hindi ko alam kung paano makikipagpayapaan si Mr. Zuidi. Ang makipag-usap ba kay Mi Mo tungkol sa 2 mandirigmang mas matapang, na mas handang isakripisyo ang sarili? Sinabi ni Koidi. Natural, kung gusto mo ng usapang pangkapayapaan, pagkatapos ay pag-usapan natin ang bagay na ito. Ngayong ang tribong Mo ay nakaupo sa Dayan, ang sangkatauhan ay walang sapat na lakas at mahirap na harapin ang mga pangunahing punto. Ang gayong pagkapatas ay walang iba kundi ang nakakaubos ng lakas at oras.
Ang Guanben ay isang human race pass, hindi ang pundasyon ng Mo nationality. Sa makatuwid, maingat na tinalakay ito ng mga masters ng domain at nagpas siyang ibalik si Dayan sa lahi ng tao. Hindi ko alam kung ang sangkatauhan ay handang tanggapin ito. Sinabi ni Mijinglan. Ang hukbo ng aking sangkatauhan ay nagmula sa malayo upang muling makuha si Dayan. Kailangang ibalik ito ng angkan ng Mo sa pamamagitan ng kamay, paanong hindi ito matatanggap? Marshall Peak MP, Kabanata 5268. Kalagayan ng tao. Madaling sabihin yan. Bahagyang tumango si Chidi, maaaring ibalik ni Dayan ang sangkatauhan, ngunit may kondisyon din ito. Ngumiti si Mijinglan at sinabi. Hindi ka maaaring magnegosyo ng Luji. Ito ay isang katotohanan na nauunawaan ng aking sangkatauhan. Maiintindihan ito sa mga kondisyon. Kung sasang-ayon ka man o hindi, maririnig mo ito mamaya. Sinabi ni Jindy. Mr. So well understood, it is really a blessing for the generals of the two races. Mabangis na nagpout si Uyang, tila sinasabing nambobola pa rin ang tribong Mo. Nang hindi ko ito nakita, tahasan kong sinabi. Mula noong 30,000 taon na ang nakalilipas, nabihag ng aking Mo clan si Dayan, at nag-effort din ako kay Dayan. Ito ay isang domain level na Mo nest, napakahalaga din ito. Kung gusto ng tribong Mo na bawiin ang kanilang mga tropa, ang Mo nest ay hindi maaaring manatili. Ang pagkawala na ito ay dapat bilangin sa ulo ng tribo ng tao. Kaya Dayan maaaring ibalik ito sa tribo ng tao, ngunit kailangang bayaran ng tribo ng tao ang kaukulang materyales ng tribong Mo. Ngumiti si Mijinglan. Naiintindihan, mayroon ba? Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya inaasahan na ang lahi ng tao na ito ay dapat na magaling magsalita. Naghihintay pa rin siya kung sino ang makipagtawaran. Pagkatapos ay tatalakayin niya ang lugar ng usapang pangkapayapaan bago sumali. Ang angkan ng Mo ay humiling ng usapang pangkapayapaan sa 1,000,000 milya ang layo. Sumang-ayon din si Bayan. Sa ganitong paraan, ang 8-pin na ito ay isang kaaya-ayang tao. Sa karagdagan, ang aking Dayan Mo clan ay lumabas ng ilang beses, lahat sila ay hinarang ng iyong lahi ng tao, at kailangan nilang bumalik sa Dayan pagkatapos ng isang labanan. Upang matiyak na ang mga katulad na bagay ay hindi na mauulit, ang hukbo ng sangkatauhan ay pupunta sa Dayan sa kaliwa. Fang o sa kanan, bawiin ang 10 araw na paglalakbay, upang ang aking hukbong Mo ay ligtas na makaalis kay Dayan. Ano sa palagay mo? Dapat tama, tumango si Mijinglan. Gusto ba ng tribong Mo na magpadala ng isang tao upang subaybayan ang paggalaw ng aking tribo? Tumango. Ito ang kalikasan. Kung hindi sinusubaybayan ang mga galaw ng sangkatauhan. Ang sinumang maglakas loob na magbigay ng garantiya na aalis sila sa 10 araw na paglalakbay, sakaling may pit muli sa daan, ay hindi na uulitin ang mga pagkakamali tulad ng dati. May iba pa bang kondisyon para sa mga Mo? Nakangiting tanong ni Mijinglan. Hindi ko talaga alam kung anong mga kondisyon ang dapat banggitin. Ang materyal na kabayaran ay isang paliwanag para sa mga sundalong Mo na namatay sa mga taong ito. Ang pag-alis ng hukbo ng tao ay sapat na upang matiyak na hindi tambangan ang tribong Mo. Tama na ito. Hindi na kailangang banggitin ang iba pang mga kondisyon. Hindi mo maaaring hayaang magbigay ng kaunting awa ang angkan sa mga mandirigmang namatay sa angkan ng Mo. Hindi mangangako ang klan ng ganoong kalokohan. Sa makatuwid, dahan-dahan siyang umiling. Kung makakamit ng sangkatauhan ang 2 puntong ito, ibibigay sa akin ng Dayangguan ang kamay ng Mo clan. Tumawa si Mijinglan at sinabing, tunay na tao si Mr. Shady. Kung totoong tao siya, pag-usapan natin ito. Nabanggit na ni Mr. Fang kay Zuidi ang mga kondisyon ng mga Mo, kaya ngayon magsasalita na ako. Tungkol sa kalagayan ng sangkatauhan. Sumimangot si Zodi. May mga kondisyon ang lahi ng tao. Sinabi ni Mijinglan. Negosasyon man ito, bakit hindi maaaring magkaroon ng mga kondisyon ang sangkatauhan? Ang mga salita ay walang imak,
hawak at nakikinig sa mga iniisip, at tumango. Iyan ang kaso, sir, ay sa pamamagitan lamang ng channel. Tumango si Mi Jinglan sa kanyang ulo. Umiling ang fan. At sinabing, ang unang kondisyon ng aking lahi ay ang mga taong mo ay maaaring umatras mula kay DN. Ngunit ang lahat ng mga materyales, kabilang ngunit hindi limitado sa iba't ibang kaayusan sa customs, kasama ang lahat ng ang mga taong nagdadala ng lahat ng materyales ay dapat manatili sa DN Pass. Nung narinig ko, may kaunting suntok. Naiwan ba lahat kay DN? Tama ba ang narinig niya? Paglingon niya sa gilid ng neodymium, nakita niyang nakakunot ang noo ni neodymium, mukhang naguguluhan. Oo, lahat ng materyales. Tumango si Mi Jinglan, sumang-ayon man siya o hindi, itinuro ni Yufan ang direksyon ng DN Pass at nagpatuloy. Ang pangalawang kondisyon na ito ay ang Mo Nest sa DN Pass ay naiwan, at ang Mo Clan ay hindi dapat sirain ito. Pagkawasak, hayaan mag-isa, kunin mo ito. Imposible. Agad na tumawag si Jindy. Itong Mo Nest ay ang kanyang Mo Nest, siya ay napisa ng kanyang sarili, kung ito ay mahulog sa mga kamay ng sangkatauhan, walang sikreto sa pagpapadala ng mensahe sa pagitan ng pamilya mo. Higit pa, doon napakaraming sikreto ng sangkatauhan, alam ng Diyos kung magagamit nila itong si Mocha para gumawa ng anumang bagay na hindi maganda para sa kanya. Kaya naman, tumanggi siyang isipin ito, kahit hindi niya makuha si Mo Chao, sisirain niya ito, at hindi niya ipapaubaya sa sangkatauhan. Mukhang hindi narinig ni Mi Jinglan. Unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang mga mata ni Didi at sinabi sa malalim na boses, ang ikatlong kondisyon ay manatili ang lahat ng moto. Hindi na muling nakaramdam ng galit si Shady, dahil ang galit ay umabot sa isang tiyak na antas, ngunit sa halip ay huminahon siya, tinitigan si Mi Jinglan, bahagyang sinabi. Mr. Mi has no intention of peace talks with my Mo Clan. Sinabi ni Mi Jinglan. Ang aking mga tao ay taos puso, kung hindi ay hindi ako pupunta rito. Dahan-daang umiling si Shady. Wala akong makitang sinseridad. Ang aking hukbo ay handang hayaan ang Mo nasyonalidad na lumikas ng ligtas mula sa DN, ay ang pinakadakilang katapatan. Kumunat ang noo ni Zuidi. Anong ibig mong sabihin, sir? Ngumiti si Mi Jinglan at sinabing, gusto mo bang maintindihan ko? Well, maiintindihan ko. Sa paglipas ng mga taon, ang aking Dayan Army at ang North Army ang nakipaglaban sa Dayan Mo Clan na Wangcheng. 10 araw na ang nakalipas, sa panahon ng labanan ng Wangcheng, ang angkan ng Mo ay natalo, ang mga pagkamatay at mga pinsala ay mabigat, at ang Panginoon ay nataman ng husto. Ngayon ang ating hukbong tao ay lumikas na mula sa direksyon ng Wangcheng. Sa oras na iyon, ang lakas ng ating sangkatauhan ay madodoble, at mas maraming mga ninuno ang uupo sa bayan. Gusto kong tanungin si Mr. Shady, ang iyong hukbo ng Mo Clan ay nakaupo sa lupa, paano mo ito pipigilan? Nagulat si Jindy. Ikaw. Alam mo kung ano ang nangyari sa Wangcheng. Alam talaga ng sangkatauhan kung ano ang nangyari sa panig ng Haring Lungsod, na hindi niya inaasahan. Ang dahilan kung bakit siya nakagawa ng 2 kahilingan noon ay ang pambubuli sa lahi ng tao ay hindi kasing husay ng mga taong Mo. Hanggat ligtas na makakalikas ang mga taga-Mo Dayan, isang pagpapala ang bumalik sa Wangcheng. Magiging mas makapangyarihan para sa mga taong Mo na gumawa ng 2 kahilingan. Okay lang sa sangkatauhan na sumang-ayon o hindi. Sino ang nag-akala na ang sangkatauhan ay talagang alam ang sitwasyon ng digmaan sa kabilang panig ng lungsod? Paano mo nalaman? Dapat nating malaman na ang Wangcheng ay hindi bababa sa 1 buwan ang layo mula dito, at ang labanan ng Wangcheng ay 10 araw na lang. Huli na. Maliban kung matagal nang inaasahan ng sangkatauhan ang kahihinatnan ng digmaang iyon, at nagpadala ng mga tao upang ipaalam ng maaga. Nagulat si Mr. Shady. Napangiti ng mahina si Mi Jinglan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang may-ari ng domain. Nagulat siya saglit at mabilis na nakabawi. Inis na sabi niya, Mr. Nami promised me to conditions before. Nang aasar ba to?
Umiling si Mi Jinglen at sinabing, hindi ako nangako, nakipag-usap lang ako at nakinig dito, maaari ko itong pag-usapan. Tahimik na katahimikan. Hindi siya binigyan ni Mi Jinglen ng panahon para pag-isipan ito at sinabing, maaaring sumugod ang East-West Army sa Dayan sa loob ng isang buwan, ngunit hindi nito inaalis na ang ating mga ninuno ng etniko ay kumilos ng mag-isa. Ngunit pumunta dito mula sa Wangcheng, mahihirapan kang umalis ng pamilya mo. Nagulat ako na hindi niya naisip ang tungkol dito, at mabilis na sinabi. Ang Supreme Master at ang Hari ay wala sa isang hindi nakakapinsalang labanan, at sila ay nasugatan. Ngayon ay maaaring siya ay nagpapagaling sa kanya. Bakit si Mr. Mi? Bluff ako. Umiling si Mi Jinglen at sinabing, hindi minamadali ang pagpapagaling, mas mahalaga na mabawi si Dayan. Ang mga ninuno ko sa sangkatauhan ay hindi kasing lungkot ng iyong mga Panginoon sa Mo. Lagi silang nauuna sa labanan. Kaya, Mr. Zudi, kung gusto mong maalis ng ligtas ang iyong mga tropa sa Dayan, mas mabuting umatras ka sa lalong madaling panahon. Pinakamabuting umatras sa loob ng 3 araw, kung hindi ay magiging malapit sa iyo ang aking mga ninuno, at hindi magagawa ng MOS. Para umalis. Kahit naiintindihan ko na may banta ng pananakot sa pagsasalita ng 8 lahi ng tao sa lahi ng tao na nasa harapan ko, panic strike pa rin ito. Kung ang ninuno ng sangkatauhan ay talagang tumatakbong mag-isa, ano ang dapat gawin ng tribong mo? Ang balita mula kay Mocha nitong mga nakaraang taon ay nagpapakita na bagaman ang ninuno ng sangkatauhan ay isang babae, ang kanyang ugali ay tila hindi masyadong maganda. Hindi ko na masyadong pinag-isipan, sandali lang ng effort, tapos sabi ni Di, ang unang kondisyon, pwede akong pumayag. Ito ay walang iba kundi ang ilang mga materyales. Kung mawala ito, mawawala ito sa iyo. Hanggat maaari kang bumalik sa Haring Lungsod, pupunta ka sa akin sa hinaharap, kaya sumasang-ayon ako sa iyo. Mabuti naman. Ang pangalawa at pangatlong kondisyon, bawal akong pumayag. Bahagyang tumingin sa kanya si Mi Jinglen. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay ang tanging labanan. Kinagat ni Shady ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gusto mong lumaban, dapat muna kayong mahulog. Bahagyang sinabi ni Mi Jinglen. Ayos lang, hindi nag-iisa na kayong dalawa sa Huangquan Road. Nagsisi na ang lahat ng bituka. Alam ko iyon, kaya hindi ko dapat ikumpara sa lahi ng tao. Nagdala lang ako ng Neodymium Master para dumating. Napakagandang pagsamahin ang lahat ng mga masters. Mas maraming panalo at mas kaunti. Ngayon nakakahiya ang sitwasyon. Gusto ko talagang lumaban dito. Kahit na ang dalawang lahi ng tao ng Bapan ay walang katapusan, ngunit siya at ang Neodymium ay mahirap ding kumpletuhin. Ang mga lahi ng tao na ito ay pinakamahusay sa paghila sa iba. Nang makita ang pagkapatas sa sitwasyon at hindi pa nakapagsalita, sinabi ni Neodymium. Galit kayong dalawa, dahil nag-uusap sila, tapos kalmado na sila, bakit sila masyadong mayabang, sa aking palagay, paano lahat ay gagawa ng hakbang? Lumingon si Mi Jinglen at tumingin sa kanya. Paano magbigay daan? Humingi ng tawad si Neodyne. Mr. Sandali. Sa ganitong paraan, sa harap ni Mi Jinglen at Uyang Lai, nagpalitan sila ng mga saloobin ni Shady saglit. Nakita ko ang pagbabago ng mukha ni Yondi, at sa mahabang panahon ay malungkot siya at tumango, mukhang nag-aatubili. Lumingon si Neodymium kay Mi Jinglen at pilit na ngumiti. Mr. Mi, napag-usapan ko lang ito kay Master Kilo. Sa tingin namin ay makakasundo kami sa pangalawang kondisyon. Smart choice, ngumiti si Mi Jinglen ng tama. Ipinangako ang pangalawang kondisyon ay ang konsesyon ng aking Mo clan, kung gayon ang pangatlong kondisyon ay maaari bang ipawalang bisa bilang konsesyon ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan, lahat ay maaaring maging mahinahon at walang gagawin. Ngumiti sa kanya si Mi Jinglen na may ngiti. Ang dalawang kondisyon ay nangako sa isa sa kanila.
Talagang isang konsesyon ito para sa lahat, at iniwan din nito si Mimo na hindi makapagsalita. Natuwa si Neodymium, ngunit hindi na hinintay na magsalita siya ng anuman, sinabi ni Mijinglan. Kaya, ang Mo clan ay may sinseridad, kung gayon ang aming angkan ay hindi maaaring maging agresibo, tanging ang pangalawang kondisyon na binanggit ni Mimo ang maaaring mapawalang bisa. The Monest nasa iyo ang pagtatapon nito, alisin ito o sirain, ngunit ang lahat ng mahist ay dapat manatili at ipaubaya ito sa ating sangkatauhan. Napatulala si Neodymium at nag-iisip kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na babaguhin ni Mijinglan ang mga kondisyon sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, malungkot si Dodi. Marshall Peak MP, Kabanata 5269. Kung gusto mo. Hindi na mahalaga kung may one si Mocha. Sa oras na iyon, kailangan mo lang magulat sa hari, hayaan ang master na kontrolin ang king level na ink nest, at putulin ang koneksyon sa master level na ink nest ng Dayan. Ang pagpapalitan ng balita ay hindi isisiwalat. Kung gagamitin ng sangkatauhan ang Monest na ito para maglagay ng anumang lihim na pamamaraan para i-target siya. Iyon ay magiging isang bagay sa hinaharap, hindi banggitin, ang posibilidad na mangyari ang ganitong uri ng bagay ay hindi mataas. Ngunit hindi maaaring manatili ang moto. Bagamat marami na ang puwersang militar ng angkan ng Dayan Mo ngayon, hindi gaanong marami ang mga malalakas na lalaki. Sa huling labanan, kapwa ang Domain Master at ang 8th rank Motwo ay dumanas ng matinding casualty. Kung aalisin ng tribong Dayan Mo ang kanilang mga tropa mula sa Dayan at babalik sa maharlikang lungsod, ang kapangyarihan ng mga mahist ay kailangan sa daan. Anong uri ng pagtutol? Ito ay katumbas ng paghuhukay ng libingan. Hindi bobo ang mga taong Mo. Paano sila makakasundo sa kondisyong ito? Masasabing ang mga gawain ng mga taong Mo ay ang pinakadulo ng mga taong Mo, at imposibleng ibigay ang lahat ng mga taong Mo. Nang makitang tahimik sina GD at Neodymium, marami ang dapat pag-usapan tungkol sa posterin ng pagbagsak, bahagyang ngumiti si Mijinglan. Gusto mo bang pag-usapan muli? Pilit na ngumiti si Neodyne. Mr. Me waits. Panibagong palitan ng isip at pag-iisip. Malinaw, ang mukha ni Chidi ay galit at nag-aatubili, at si Neodymium ay malungkot din. Walang resulta pagkatapos ng mahabang panahon. Si Uyang Lai at ang iba pa ay labis na naiinip. Ang isang pares ng mga mata ay patuloy na sumusulyap pabalik-balik sa pagitan ng Shady at Neodymium, na parang alam kung saan magsisimula. Dahil sa tahimik na pressure na ito, medyo nalito ang dalawang Domain Masters. Sa kanyang harapan, pinugutan ng pulang buhok na lalaki ang malakas na lalaki, at sa napakalapit na distansya, kung ang taong ito ay marahas na nahihirapan, hindi sila makatitiyak na pipigilan ito ng dalawa. Sa kabaligtaran, si Mijinglan, na matagal nang nakikipag-ayos sa kanila, ay mukhang walang pakialam. Mukhang hindi na siya mag-asawa sa paghihintay ng 100 taon. Siyempre, hindi siya hahayaan ng dalawang may-ari ng Mozo Domain na maghintay ng 100 taon. Mas nababalisa sila kaysa sa sangkatauhan. Kung tutuusin, walang makakapaggarantiya na darating ng mag-isa ang ninuno ng sangkatauhan. Tatagal ng 3 hanggang 5 araw, ang Mozo ay kailangang mabilis na makabuo ng isang plano, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakipag-usap ang dalawang Domain Master sa isang resulta, o sinabi ng Neodymium. Matagal nang naghihintay ang dalawa. Bahagyang ngumiti si Mijinglan. Desisyon ba ito? Tumanggaw si Neodymium at sinabing. Katulad pa rin ng sinabi ng Fang. Ang pangalawang kondisyon, ang aking Mo ay maaaring sumang-ayon, bilang isang konsesyon sa aking Mo, ngunit ang ikatlong kondisyon, ang aking Mo ay maaari lamang mangako ng kalahati. Kung paano sabihin, bahagyang tumaas ang kilay ni Mijinglan. Ngayon mayroon na lamang 7 baitang at 8 baitang ng paglilinang sa mga disipulong Mo sa aking angkan ng Mo. Mas malaki ang bilang ng 7 baitang. Ngayon ay 12 na lamang sila. Ipinaliwanag ni Neodymium.
Lahat ng 7 pinmoto ay maaaring bumalik sa sangkatauhan, ngunit hindi kasama ang Bapan. Nakipag-usap, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Kabilang ang pangalawang kondisyon, ang aking Mo clan ay gumawa ng isang malaking hakbang. Kung ang angkan ay hindi sumang-ayon, pagkatapos ay talagang walang paraan upang makipag-usap. Natahimik si Mi Jinglan. Ang dahilan kung bakit hindi isinukol ng Mo clan ang 8th rankang Mo Tuo, alam niya na wala na masyadong Mo strong sa Mo clan ngayon. Ang tribo ay walang pakiramdam ng seguridad. Ano ang kanilang lalabanan kung ito ay hahabulin ng hukbo ng tribo? Sa katunayan, bagamat inilagay ni Mi Jinglan ang kondisyong iyon, hindi niya inaasahan na talagang sasang-ayon ang mga taga-Mo dito. Ito ay isang ilalim na linya, at ito rin ang kanyang tukso na hindi sang-ayunan ng mga taga-Mo. Ang karagdagang pag-uusig ay magpapalala lamang sa malaking sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya at sinabing. Nakita ito ng katapatan ng tribong Mo na si Mimo. Nang makita siyang pumayag na bumaba, parehong nakahinga ng maluwag sina Chidi at Neodymium. Ang 28 baitang na dumating, ang mapupulang 8 baitang na hindi kailanman nagsalita, bagamat sila ay maharlika at mabangis, ngunit mas mababa kaysa sa tila maamo nitong lalaking ito. Sa 3 salita at 2 salita, pinahihintulutan silang umatras at mawala ang kanilang sarili. Ito ay hindi lamang isang katanungan ng paglilinang, ngunit ito ay nakakakuha ng mga puso ng mga tao. Kailan ba gustong bawiin ng angkan ng Mo ang kanilang mga tropa? Pagkatapos ng negosasyon, muling nagtanong si Mi Jinglan. Hindi na nagsalita si Neodymium, bagkus ay tumingin na lang kay Liji. Sinabi ni Chidi. Nangangailangan ng oras para sa hukbo upang maituwid, mula sa 2 araw hanggang 3 araw, at ang mga puwersa ng Mo ay aalis mula sa Dayan. Huwag maglakas loob na manatili ng matagal. Tumanggaw si Mi Jinglan sa kanyang ulo. Sa ganitong paraan, pagkabalik ni Mimo, hahayaan niyang umatras ang hukbo, at tiyak na hindi ito titigil sa iyong pagbabalik sa maharlikang lungsod. Kailangan mo bang magpadala ng isang tao na magbabantay sa kilusan? Ako na ang mag-aayos nito para sa sarili ko, kaya hindi ko na kailangang mag-alala kay Mr. Laumi. Bahagyang sinabi ni Shady at hindi alam kung ano ang nabaling sa kanyang puso, at biglang nagsabi. Ang Dayan na ito ay orihinal na isang pas ng lahi ng tao, at ang sangkatauhan ay nawala sa loob ng 30,000 taon. Ngayon, ang 2 ginoo ay nagmumula sa malayo. Kung ayaw mo, bakit hindi ka pumasok sa loob? Pangunahin itong inapi ni Mi Jinglan sa pagsasalita at momentum mula noong pulong, at medyo hindi ako nasisiyahan sa aking puso. Sa oras na ito, talagang hindi mapakali at mabait na gumawa ng mga ganitong mungkahi. Ayaw niyang pretuhin sina Mi Jinglan at Uyang Lai. Kung tutuusin, umabot na sa puntong ito ang negosasyon. Hanggat ang lahat ay nasa kanilang sarili, maaaring bawiin ng Mos ang kanilang mga tropa, at ang mga tribo ay maaaring manalo sa digmaan ng walang awa. Masaya ang magkabilang panig. Walang nakikinabang. Ang mungkahi na ito ay isang bagay lamang ng puso. Kung ang 2 lahing ito ay walang lakas ng loob na pasukin si Dayan, lalabas lamang silang duwag. Ang lakas man ng loob nilang pasukin si Dayan, lagi silang nag-aalala at pangit. Sino ang mag-aakala na pagkatapos makinig sa kanyang sinabi ito, si Mi Jinglan ay talagang nagpakita ng kagalakan. Gusto kong gawin ang gusto ko, at hindi manggahas na humingi ng mga tainga. Jin agad na nakaramdam ng pagkasilo si D. Ito. Paano ka talaga pumayag? Gayunpaman, bilang may-ari ng domain, nasabi na ang lahat ng mga salita, at maaari lamang niyang tuparin ang imbitasyon. Hahangumiti at sinabing, Mr. Mi is really a pleasant person. Sinabi ni Mi Jinglan. Tingnan mo lang ang maraming layout sa Dayan, at bilangin ang bilang ng 7 gradong moto. Kapag umalis ka sa hukbo, sana ay buo ang lahat sa Dayan. Mananatili ang lahat. Nature na yan. Ang ilang sakit sa puso ni Shady ay hindi masabi. Sa itaas ng pader ng lungsod ng Dayan Pass.
Isang grupo ng mga Domain Masters at mga MOUs na may 8 ranggo ay tumingin sa ilalim ng pangangilabot at nakitang may pagkamangha na matapos makipag-usap sa 2 tribo ng tao na may 8 ranggo sa mahabang panahon. Si Shady Nioyi ay nagsasalita at sabay tawanan kay Dayan, halika dito. Ano ang sitwasyon? Ang mga may-ari ng domain ay ignorante. Ang katotohanan na ang 2 lahi ay maaaring magkaroon ng usapang pangkapayapaan ang unang bagay sa kasaysayan. Ito ay hindi kailanman naging katulad na bagay bago, ngunit ngayon ay isang kagalakan pa rin na magsalita. Kung hindi alam na ang isang 8th grade na produkto ay hindi maaaring maging mo ng ganoon kabilis. Ang mga domain master ay natakot na isipin na ang 2 lahi ng tao ay na-transform na sa moto. Mabilis na lumipas ang milyon-milyong milya. Sinadya ni Kelly na dinala sina Mi Jinglan at Uyang Lai sa lugar ng pagtitipon ng mga domain master at ng 8th grade moto, at ipinakilala sila sa mga domain masters. Ang 2 ito ay sina Mr. Mi at Mr. Uyang na hukbo ng sangkatauhan. Mayroon akong medyo pinahahalagahan ang 2 pamamaraan na ito. Ang mga domain masters ay tahimik, nakatitig lang kina Mi Jinglan at Uyang Lai ng tahimik, at tahimik na pinipilit. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglan. Isang malaking karangalan na makilala ang maraming talento ng nasyonalidad ng Mo. Si Uyang Lai ay hindi gaanong magalang, isang pares ng mga mata ang palaging lumilingon sa mahalagang punto ng may-ari ng domain, na nanonood ng ilang mga may-ari ng domain na galit. Hindi ito namalaya ni Uyang Lai, at mas tinitigan ito. Ang 2 ay nag-iisang pumasok sa lugar ng pagtitipon ng mga Mo clan powerhouses, ang isa ay malayang makipag-usap at tumawa, ang isa ay walang takot. Ang espiritong ito lamang ang nagparamdam sa kanya ng damdamin at madaling pakisamahan. Pangkalahatang pagganap. Walang epekto si Sia Mawei, at nababagot din si Chidi, na sinasabi sa pampublikong domain. Ang 2 ginoo ay mga panauhin mula sa malayo, handang bisitahin si Dayan, lahat kayo ay abala, sasamahan kita. Ang mga domain master ay lumikas ng 2 at 3. Pagkaalis ng lahat ng domain masters, sinabi ni Liddy, saan gustong makita ni Mr. Mi. Bagamat ako ay isang Mo, 30,000 taon na akong nakaupo rito. Masasabi kong mas pamilyar ang lahat tungkol kay Dayan kaysa sa lahi ng tao. Ngumiti si Mi Jinglan at sinabing, nagsumikap ka para kay Mr. Di sa mga taong ito, tingnan mo lang ang paligid. Inabot ni Shady at sinenyasan. So, please hear. Sa dingding, magkatabing naglakad sina Kyo at Mi Jinglan, at sumunod sina Uyang Lai at Neo Dimiam, at ang ilan sa kanila ay hindi nang ahas na lumapit kay Uyang Lai. Sila ay nahulog sa likod niya sinasadya o hindi sinasadya, kumikilos tulad ng isang alilang babae. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad, nagsisi si Shady na sinadya niyang imbitahan ang 2 tribong ito na bisitahin si Dayan. Ang pangunahing dahilan ay ang Mi Jinglan ay gumawa ng gulo sa pag-aayos ng iba't ibang magic circle at lihim na kayamanan sa pader ng lungsod. Bilang senior 8th grade, nasa orihinal na pass si Mi Jinglan, ang commander ng Legion, at natural na pamilyar siya sa iba't ibang arrangement sa pass. Masasabing isa-isa ang ayos ng mga lahi ng tao sa kani-kanilang daanan, na lubhang mazeland, upang matiyak na ang mga kaayusan na ito ay gumaganap ng kaukulang papel sa pagtatanggol laban sa kalaban. Bagamat 30,000 taon nang nagpapatakbo ang nasyonalidad ng Mo sa Dayan, maraming kaayusan ang naging gulo. Tila ito ay lubos na kasiya siya, ngunit sa katunayan ay hindi nito makakamit ang kalahati ng epekto. Kung ang pas ng sangkatauhan ay napakaayos, matagal na itong natalo ng angkan ng Mo. Ano kayang gagawin niya? Napaka-helpless din niya. Ang Mo clan ay kulang sa lahat ng uri ng espesyal na talento ng human clan. Maging ito ay sa pagbuo o lihim na pagpino ng kayamanan, sila ay malayo sa angkan ng tao. Gayahin man nito ang layout bago ang Dayan Pass, sadyang hindi antay-aso ang pagpipinta ng tigre. Imposibleng gamitin ang tansong pader at bakal na pader na pinangangasiwaan ni Dayan tulad ng daanan ng sangkatauhan. Mabilis na inakay sina Mi Jinglan at Uyang humiga sa pader ng lungsod at naglakad sa paligid ng tarangkahan.
Isinukol ni Mi Jinglan ang kanyang mga iniisip ng walang pagsisiyasat, at hinanap ang quartet, tila tinitingnan ang lahat ng kaayusan sa customs, binibilang ang bilang ng 7 baitang moto. Hindi ito sineryoso ni Zheng Di, buti na lang, ginawa iyon ni Mi Jinglan sa kanyang mukha, mas mabuti pa kaysa patago. Hindi nagtagal, isang grupo ng 4 ang dumating sa gitna ng kanai. May square dito, na school ground din ng Dayan. Ang bawat pas ng lahi ng tao ay may sariling bakuran ng paaralan, napakalaki at walang cap-ares, na kayang tumanggap ng libu-libong bukas na araw upang magtipon sa mga espesyal na okasyon. Ang master na si Mocha ng domain na iyon ay nagugat sa parisukat na ito. Sa harap ng maringal na higanteng pugad ng tinta, nakatayo ang isang malaking monumento ng jade. Marshall Peak MP, Kabanata 5270. Ninuno. Halos itim na ang buong Dayan dahil sa pagbaha ng tinta, ngunit sa madilim na mundong ito, may dampi ng puting palamuti, kitang-kita, napakapinong. Sabay na huminto sina Mi Jinglan at Uyang Lai, na titig sa malaking jade monument sa gilid na iyon. Bayanihang monumento. Mayroong tulad ng isang kabayanihan monumento sa bawat paaralan pas ng sangkatauhan. Walang mga salita sa monumento, ngunit kung ang isip ay nahuhulog dito, makikita na mayroong hindi mabilang na mga pangalan sa loob nito. Sila ang mga pangalan ng mga sundalong namatay sa pakikipaglaban sa MOS sa bawat war zone na naaayon sa PAS. Solemn na ang tingin ng 2 commander ng hukbo. Bukod dito, tiningnan din ni Shady ang Yinglang Monument at sinabing, pagkatapos na manatili ang Tribong Mo sa Dayan. Ang layout ni Dayan at maraming pagbabago sa arkitektura. Tanging ang Jade Monument na ito ang inutusang panatilihin, at kinokontrol din nito ang kapangyarihan ng Mo Nest, huwag hayaan ang kapangyarihan ng pagguho ng Mo. Bagamat ang 2 tribo ay patay na magkaaway at nakipaglaban sa hindi mabilang na taon, ang katapangan at kawalang katapangan ng sangkatauhan ay nagpahanga sa akin ng Tribong Mo. Nakakalungkot na hindi sumusuko. Pagkatapos ng 30,000 taon ng kasaganaan, ang mga taga-Mo ay tila nawalan ng lakas ng loob at likas na hilig na makipagkompetensya sa sangkatauhan. Sa isang buntong hininga, ang pagkabigo ng pagkatalo. Sa harap ng monumento ng Jade, sina Mi Jinglan at Uyang Lai ay parehong mataimtim at malalim na nagpahayag ng kanilang paggalang. Ang hindi mabilang na mga pangalan sa monumento ng Jade ay ang lahat ng mga nauna na nakipaglaban sa angkan ng Mo sa Dayan War Zone noong mga unang taon. Pagkaraan ng mahabang panahon para bumangon. Bumalik ang 2 kay Jinjia, Yumoko at Yumoko, at sa pagkakataong ito maging si Uyang Lai, na kanina pa nakatitig kay Jindy ng walang magandang intensyon, ay walang balak na tanggihan. Natigilan si Jindy. Anong ibig mong sabihin? Positibong sinabi ni Mi Jinglan. Salamat G. Shady sa pag-iingat sa monumento na ito. Hindi inaasahang sinabi ni Jindy. Gusto ko lang udyukan ang mozo sa ilalim ng utos, hindi nakalaan para sa iyong lahi ng tao. Sinabi ni Mi Jinglan. Tama na. Hindi matitiyak ang buhay ng mga namatay sa digmaan, at maging ang damit na nakakaalala sa kanilang mga tinig ay sabay ding pinapatay. Kung nawala ang pangalan, nakakalungkot. Ang pagkakaroon ng Yinglang Monument ay napanatili ang kanilang mga pangalan. Hindi bababasa. Ang mga dumating pagkaraan ng 30,000 taon, sa pamamagitan ng monumentong Yinglang na ito, ay alam na ang isang grupo sa kanila ay nagbayad ng lahat ng mayroon sila sa lugar ng digmaan ng Dayan. Matapos makita ang Yinglang Monument, tila nawalan ng interes sina Mi Jinglan at Uyang Lai na ipagpatuloy ang pagbisita kay Dayan. Umalis man sila, hindi siya gaanong mananatili at ilalabas sila sa customs. Bago ang Dayan Pass, sinabi ni Mi Jinglan. Sa kabila ng kadalian ng pagwawasto, babalik si G. Shady sa kaliwa upang ilikas ang hukbo ng etnikong clan, upang ang angkan ng Dayan Mo ay makadaan sa Wangcheng. Makatitiyak na walang kilusang gagawin sa paglisan ng nasyonalidad ng Dayan Mo. Ang katapatan ng mga pangungusap na ito, sa palagay ko ay dapat magkaroon ng ganoong saloobin si Mi Jinglan, ito ay may kaugnayan sa kabayanihan na monumento.
Sa pagmamasid sa pagkawala ng dalawang lahi ng tao, agad na bumalik ang figure ni Bapon kay Dayan upang ituwid ang hukbo at maghanda para sa paglikas. Sa ilalim ng inspeksyon ng mga especially iyan ng Mo, ang hukbo ng Terran ay mabilis na umalis sa maluwag na lupain at lumipat sa mas malayo sa kaliwa upang palayain ang daan patungo sa maharlikang lungsod. Ang mga especially iya ay hindi agad bumalik, ngunit pinalamutian ng hukbo ng sangkatauhan. Bagamat paulit-ulit na nangako si Mijinglan sa harap ni Shady, hindi ito lubos na makapaniwala ang angkan ng Mo. May mga especially iya na inilatag sa likod ng hukbo ng sangkatauhan, at bahagyang gumalaw ang sangkatauhan. Mabilis nilang matutukoy at mabilis na maiulat ang direksyon ni Dayan. Gayunpaman, sa daan, ang Terran Army ay walang mga abnormalidad, at lumilikas sa kaliwa, patuloy na palayo sa Dayan Pass. Gayunpaman, pagkatapos ng wala pang 2 araw ng pagwawasto, ang tribong Dayan Mo ay nagmamadaling lumabas sa kaugalian. Dumiretso muna sila sa direksyon ng Haring Lungsod at sumugod ng 2 araw, ngunit mabilis na lumiko sa kanan at nilagpasan ang isang malaking bilog. Hindi ako nang ahas na dumiretso. Ang Dayan East-West Army ay pumasok mula sa direksyon ng Wangcheng. At dumiretso sa unahan. Na nagpupulong maaga o huli. Kapag nahaharap sa isang hukbo kung saan ang isang ninuno ng tao ay nakaupo sa bayan, ang tribong Mo ay maaaring, di makipagkompetensya, kaya maaari lamang silang lumiko sa go-round. Sa ganitong paraan lamang natin magagarantiya ang ating sariling kaligtasan. Tungkol naman sa North at South Army, ayon sa kasunduan sa angkan ng Mo, iniurong nila ang kanilang mga tropa hanggang sa makalayo sila ng 10 araw mula sa Dayan. Hindi na sila nagayos at lumingon kay Dayan. Isa pang 10 araw, sa wakas ay bumalik kay Dayan. Sa pagtingin sa pass na ito ng sangkatauhan na nawala sa loob ng 30,000 taon, ang mga iskolar ay may magkahalong damdamin. 30,000 taon na ang nakalilipas, si Dayan ay banihag ng tribong Mo. Sa Dayan Pass, mula sa mga ninuno ng bayan hanggang sa mga karaniwang sundalo, lahat sila ay napatay sa labanan, maliban sa mga Mohuan, nang walang pagbubukod. Ito ay palaging isang sakit sa puso ng sangkatauhan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Walang babanggitin ang bagay na ito, kaya sa sandaling ang larangan ng digmaan ng Yangkay ay dumating sa Mexico sa malapit na hinaharap, walang paunang kaalaman sa pagkuha ng pass ng sangkatauhan. Narinig pa niya ang tungkol sa bagay na ito mula sa isang Mozo Master. Ngayon, sa wakas naka-recover na si Dayan. Malaki ang presyong binayaran ng North at South Army, pero sulit ang lahat. Hindi ko magagarantiya kung nag-iwan ng anumang pananambang ang tribong Mo. Ang tribo ng tao ay hindi pumasok sa mga kaugalian, ngunit nagpadala ng ilang mga tao upang suriin ang sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating ang balita na walang abnormal sa Guane. Hindi lamang lahat ay naingatang mabuti sa Guanyan, ngunit mayroong maraming Kipanmoto sa bakuran ng paaralan. Mula sa puntong ito, ang mga taga-Mo ay sumusunod pa rin sa kasunduan. Sa katunayan, hindi sila nang ahas na sumunod dito. Sa harap ng dobleng banta ng North at South Army at ng paparating na East at West Army, ipinagdarasal na lamang nila ngayon na panatilihin ng sangkatauhan ang kontrata. Sinira ang kasunduan. Sumali sa hukbo. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang pakikitungo sa Monest. Ang bagay na ito ay nakatayo sa Dayan Pass, at namamahagi ng kapangyarihan ng Tintes sa lahat ng oras. Hindi mapaglabanan ang multo ng buong Dayan. Kung hindi itatapon ang Monest, hindi na maibabalik ang Dayan Pass sa orihinal nitong estado. Mabuhay. Ang paraan ng paggamot ay syempre hindi pagsira, kung hindi ay hindi partikular na hahayaan ni Mijinglan ang mga Mo people na umalis sa Monest na ito. Kahit na ang bagay na ito ay exclusive sa Mo clan, ang paggamit ng gadget na ito upang magpadala ng mga mensahe ay masyadong madaling gamitin. Kung magagamit ito ng sangkatauhan, tiyak na malaki ang magiging papel nito sa darating na ekspedisyon. Kaya para sa sangkatauhan, ang domain master na ito na si Mocha ay isang kayamanan. Sa kabutihang palad. Ang Dayan Pass mismo ay isang malaking kayamanan ng palasyo,
at ang Mo Chao ay nakaugat dito sa loob ng 10,000 taon, at walang paraan upang maisama ito sa Daen Pass. Ang sitwasyon kung saan ang buong universo ay isinama sa isang katawan ay maaari lamang sirain. Kinailangan ng maraming pagsisikap ni Mi Jinglan at ng iba pa upang alisin ang buong Mo Chao mula kay Daen at ilagay sila sa lumulutang na lupain sa harap ng North at South Army. Kung ano ang gagawin pagkatapos, kailangan mong hintayin ang mga ninuno na makipagkita sa Eastern at Western Army. Sa ngayon, iilan lang ang mga koponan na ipinadala para bantayan ang Mo Chao. Ang bilang ng 7th rank ang moto na naiwan ng Mozo Domain Masters ay medyo malaki, mayroong higit sa 100 katao. Sila ay orihinal na nagkaroon ng higit sa ganitong uri ng mga tao. Sa napakaraming daang taon, ang mga taong ito lamang ang namatay. Ang bilang ay tama, ang isa ay medyo marami. Bago libutin ni Mi Jinglan si Daen sa ilalim ng pamumuno ni Shady, palihim niyang binibilang ang bilang ng Kippen Moto gaya ng sinabi niya, at narito na silang lahat. Tila natatakot pa rin si Shady sa mga kaguluhang dulot ng mga mahist na ito ng ika-7 ranggo sa sangkatauhan. Kaya bago siya umalis, ipinagbawal ang paglilinang ng mga mahist na ito sa ika-7 ranggo. Kung hindi sila makakatagal sa Skull Ground ng ligtas, natatakot ako na matagal na silang nakatakas bago pumasok ang Terran sa customs. Masakit din sa ulo kung paano haharapin ang 7 gradong moto na ito. Pansamantalang hinayaan ni Mi Jinglan na bantayan sila, naghihintay na dumating ang ninuno at humingi ng mga tagubilin. Ang hukbo ay sobrang abala. Bagamat inalis si Mo Chao ng 8th ranks, ang buong Daen Pass ay puno pa rin ng rich ink power, at ang mga sundalo ay makakahanap lang ng paraan para harapin ang ink power sa loob ng pass. Sa kabutihang palad, ang lahat ay pamilyar sa ganitong uri ng bagay. Pagkatapos ng bawat labanan sa Mo Clan sa nakaraan, ang mga mandirigma ng Human Clan ay kailangang linisin ang larangan ng digmaan. Kabilang dito ang pagharap sa kapangyarihan ni Mo na natitira sa larangan ng digmaan at ang Mo yun na pinalamutian ng kapangyarihan ni Mo. Ang mga bagay na ito ay maaaring magbigay ng isang mahusay na kapaligiran sa pakikipaglaban para sa mga taong Mo, ngunit ito ay isang balakid para sa sangkatauhan. Kung hindi sila aalisin, natatakot ako na ang bawat lahi ng tao ay mabalot ng kapangyarihan ng Mo. Sa layuning ito, ang Terran ay espesyal na nakabuo ng isang lihim na katulad ng isang lambat sa pangingisda. Ang bagay na ito ay walang ibang gamit. Ito ay upang gamitin ang Mo Jelly bilang isang fishnet, at pagkatapos ay itapon ito sa kailaliman ng kawalan. Matapos maging abala ng halos 10 araw, sa wakas ay naalis na ang kapangyarihan ni Mo Yan sa Daen Pass. Sa oras na ito, dumating ang isang especially iya upang iulat na ang Daen East-West Army ay malapit nang dumating sa Daen sa isang araw. Sa pagkalkula ng oras, ito ang tiyak na oras para sa East at West Army na lumikas mula sa Wangcheng noong Enero, at oras na para makarating sa Daen. Pinangunahan ni Mi Jinglan at Uyang Lai ang maraming pangkalahatang bayan ng Bapan at personal na binati ang isa't isa. Hindi natuwa si Uyang Lai. Ang sitwasyong ito ay parang ang mga hukbo ng silangan at kanluran ay nakikibaka sa ibang bansa, at ang North at South Army ay naninirahan at nagtatrabaho sa bahay. Sa katunayan, ang North at South Army ay nagtrabaho ng husto sa mga taon na ito. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang ninuno ay naroon, maaari lamang sumunod si Uyang Lai kahit na ayaw niya. Mula sa malayo, makikita natin na ang mga armada ng Eastern at Western na hukbo ay mabagal na dumating at binibilang ang bilang ng mga barkong pandigma sa armada. Bahagyang napabuntong hininga si Mi Jinglan at ang iba pa. Kung titingnan pa lang ang bilang ng mga barkong pandigma na ito, alam na natin na ang Eastern at Western Army ay nagdusa din ng husto nitong mga nakaraang taon. Nang makarating ang armada sa harapan, hinarap ng mga tao ang barkong nakikipaglaban sa tinta, at sabay-sabay na yumoko. Binabati kita sa ninuno. Walang sumagot. Ang ilang mga figure ay sweep down sa Momo ship, ngunit sila ay pinangunahan ni na Xiangshan at Liu Jiping. Ilang beses nang magkita, marami sa kanila ang nakarinig lamang ng sikat na pangalan, ngunit hindi pa nagkikita.
Ano ang tungkol sa ninuno? Curious na tanong ni Mi Jinglan pagkatapos ng chismis. Si Siyang Shan ay medyo napahiya. Hindi ko alam. Nagulat si Mi Jinglan. Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Hindi ba dapat kumilos ang mga ninuno kasama ng East at West Army? Sandali lang Kuya Mi, nagpatawag na ako ng mga tao, baka matanong ko kung saan pupunta ang mga ninuno, sabi ni Siyang Shan daw. Mapait na ngumiti si Liu Jiping sa gilid. Sa katunayan, hindi natin alam kung kailan nawala ang ninuno. Akala nating lahat ay sasama siya sa hukbo. Noon mo lang napagtanto na wala sa hukbo ang ninuno. Ito ay awkward.